industry na one-hit wonder. Bakit ko po ito nasabi? Gayon pa man, sa ating pag-aaral, specifically sa aklat ng pahayag or sa Revelation, malinaw nating nakita at naunawaan na ang mga babala, hatol ng Diyos, ay hindi po tinatawag na one-hit wonder. Hindi lamang siya naganap sa nakaraan, hindi lang din siya magaganap in the future, and we also believe as we continue in our study, it is continuing even today. So hindi lang po siya one-hit wonder. Hindi ito isang beses lang na nangyari at tapos na. Sa halip, ang mga paghuhukom ng Diyos ay nagpapatuloy at ang lahat ng ito ay hahantong sa ikalawang pagdating ni Jesus. Isang matinding tagpo para sa mga ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. So bilang pagrespeto po sa salita ng Panginoon, tayo po ay tumayo at basahin po natin ang Revelation chapter 16 verses 17 to 21. Ako na po ang mangunguna. Babalikan din po natin yung mga previous verses for the sake that we will be understanding po yung remaining verses. So mag-extend po ako ng at least mga 3 hours sa preaching. So, pagtiyagayin na po. Joke lang po. Pero, verses 17 to 21, ang sabi po dito, basahin ko po sa ESV, "The seventh angel poured out his bowl into the air, and a loud voice came out of the temple from the throne saying, 'It is done.' And there were flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a great earthquake, such as there had never been since man was on the earth. So great was that earthquake. The great city was split into 3 parts, and the cities of the nations fell. And God remembered Babylon the Great to make her drain the cup of the wine of the fury of his wrath," pinainom ng galit ng Diyos, "and every island fled away, and no mountains were to be found. And great hailstones about 100 pounds each fell from heaven on people, and they cursed God for the plague of the hail, because the plague was so severe." This is the very words of the Lord. Let's all pray. Lord, we thank you for this morning. And yes, Lord, we believe sa mga awiting aming inawit, Panginoon. The battle you already have won, Panginoon. And we are now, this very moment, living spiritually in your reigning as our Lord and Savior of our lives. And yet, Lord, as we are going to study again this very word, bigyan niyo po kami ng encouragement, O Lord. Perseverance, at makita ang mga bagay na ito, nakikita namin ngayon, will soon face judgment, the fury of your wrath, Panginoon. Bless this morning, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang tagapagsalita, not on my intelligence, eloquence, katayuan, Panginoon, but by the working of your Holy Spirit, magsalita po kayo sa bawat mananampalataya sa pamamagitan lamang ng inyong salita. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. This morning po, I would like to entitle our sermon, the consuming wrath of God, o yung tumutupok na galit ng Diyos. And sa message natin pong binasa, we will be getting at least a particular message, and from there, magbibigay po tayo ng 2 mahalagang punto. The message for this morning is this: God's holy wrath will consume the unbelievers and Babylon completely. Yet, they will continue curse him hereafter. Ang banal na puot ng Diyos ay ganap na lalamon sa mga hindi mananampalataya at sa Babylonia. Ngunit, patuloy pa rin nilang susumpain ang kanyang pangalan magpakailanman. Sa umaga na po ito, titingnan po natin yung 2 punto, the consuming holy wrath of God, and the other thing is the cursed unbelievers will continue to curse hereafter.
Kung maalala po ninyo, sa ating pag-aaral sa Book of Revelation, malayo-layo na po yung ating narating. And I would like to give us a quick review sa mga napag-aralan natin. Unang-una, nung nagsimula pa lamang po tayo sa ating Book of Revelation, ating sinabi mga kapatid na yung ating interpretation sa Book of Revelation ay meron po itong pangyayari sa kasaysayan, meron din pong mangyayari sa hinaharap, and of course, since this is a symbolism, we also believe that this is also happening sa ating age as of the moment. Naalala po ninyo sa mga previous mga chapters natin, we totally believe sa sitwasyon na ito na ang Book of Revelation ay may pinatutukuyan at para kanino ang mga liham na ito. Of course, we understand sa beginning ng Book of Revelation, ito po ay tumutukoy, ang liham o taga-receive ng liham na ito ay walang iba kundi yung mga 7 iglesia. And yet, as we proceed and patuloy yung ating pag-aaral, we also believe na hindi lamang ito natatapos sa 7 iglesia, but we also believe that this is also the truth of the whole church as of the moment. This is the truth of the tinatawag nating universal body of Christ. Yes, there is a true understanding in the past. And actually, lahat po ng mga sinasabi nating ditong, sinasabi ni John na mga visions, specifically po ito sa panahon ng mga unang recipient ni John. Sino po ito? Mga Hudyo. Kaya nga po kung tatandaan ninyo, si John, kumukuha siya ng mga katotohanan na nangyari sa Lumang Tipan. Sa anong book po ng Lumang Tipan kinukuha ni Juan yung mga visions na ito na pinahayag sa kanya ng Panginoon? Walang iba po sa Book of Exodus. Sa mga plagues, sa mga sumpa, ibig sabihin mga kapatid, habang ine-explain po ito ni Juan sa kanyang mga tagapakinig, ang kanyang mga tagapakinig ay nauunawaan yung mga sinasabi niya dahil unang-una, nauunawaan nila ito sa kasaysayan ng kanilang lahi sa Lumang Tipan. Yung mga Hudyo na nakaranas ng matitinding suffering in the past at kung paano iniligtas ng Diyos yung kanilang lahi sa kamay ni Pharaoh. So mga kapatid, yun ang tinitignan natin sa pag-aaral na ito. Sa kabilang banda mga kapatid, nauunawaan natin na kung ito ay may katotohanan sa kanilang panahon bilang isang iglesia, naniniwala po tayo bilang isang church that this is also a true sa ating kalagayan ngayon bilang mananampalataya. Ang kanilang suffering, of course, also be the suffering that we have right now as a church. Ang kanilang katagumpayan also is our victory. At ang hinihintay nilang pagdarating ng Panginoon sa physical na pamamaraan, of course, that's also what we are waiting for. Kaya nga po kung naalala ninyo, nung sinimulan namin itong Revelation, sinabi natin na hindi tayo pumuposisyon na lahat ng ito ay mangyayari lamang sa hinaharap. Ayan po kasi ang popular na posisyon ng madami. Lahat ng sinabi sa Revelation from chapter 4 or chapter 2 hanggang katapusan, chapter 22, it speaks about in the future. We do not believe that. Though, our position prior as a Baptist, talagang gustong-gusto natin ng future. Ayaw natin nagsasuffer tayo, di ba? Ayaw natin kasama tayo sa suffering. Ayaw natin sa tribulation. But kung naalala po ninyo sa ating pag-aaral, sinabi natin na we are already in the last days. Well, in fact, nagsimula yung last days when Christ came into this world. Maliwanag po yan sa Book of Hebrews. Nung dumating si Jesus Christ, sabi doon sa Book of Hebrews, in the last days, He spoke to His Son. Sabi doon sa Hebrews, sa mga huling araw, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. So we totally believe mga kapatid that right now, hindi na kayo magtatanong na nasa mga huling araw na ba tayo? The answer is yes. Hindi sa panahon natin, kundi sa panahon pa ni Jesus, nagsimula ang mga huling araw. At sa mga huling araw na ito, makikita natin na merong pagprogreso ng pagliligtas ng Panginoon ng kanyang iglesia at merong ding pakikipaglaban na dapat nating maunawaan. Yes, in the history, yes, in the future, and yes, even today.
bilang mga mananampalataya, mauunawaan natin yung Book of Revelation na it speaks to us right now. Ngayon. At merong pagpapakita dito yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siya yung pinakamatagumpay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan na inaasahan ng mga tao sa lumang tipan at even sa mga tao ngayon. Ang Diyos na sinasamba natin, papatunayan na siya yung tunay na Diyos. At soon, wawasakin niya ang lahat ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa hindi tunay na Diyos. Kaya po, napakatindi ng Book of Revelation. Ito ay pagbibigay ng babala sa mga hindi mananampalataya at pagbibigay ng assurance sa mga mananampalataya na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya in the past and even today. Kaya ako po titingnan po natin sa ating chapter, specifically sa Revelation chapter 16, yung mga bagay na ito ay umuulit lamang sa mga nakaraang pag-aaral natin. Remember, sinabi ko po sa inyo na meron po tayong tinatawag na 7. Sa Revelation chapter 4, na ituro ang 7 seals. Tama? Sa 7 seals na ito, may tinatawag na 4 horsemen. Na kiniklaim na maraming atheists sa US na literal na 4 horsemen na kilalang mga atheist. Tawag sa kanila, 4 horsemen. Pero we believe that yung 4 horsemen, that 7 seals, happening in the past, and it is still happening today. Kaya po yung 4 horsemen na ito, famine, war, nagpapatuloy po siya ngayon. And we are also on that particular time. Yet, mga kapatid, ang intention ng 4 horsemen na ito, meron siyang specific na intention. This is for the believers and the unbelievers. Sasabihin ba natin hindi ito sa panahon lang natin ng mga believers? No. Even in the Old Testament, even in this very moment na sinulat ni John, they're already experiencing these 4 horsemen. Famine, tagutom, kamatayan. Nakalimutan ko yung isang horse, pero yun po yung mga pangyayari. At ang intended po na recipient is the unbeliever and also the believers. Pero magkaiba ng resulta. Unbelievers, kung hindi ka pa kumikilala kay Jesus, pagbibigay ng paalala sa iyo ito, na itong mga kahirapan na ito ay hudyat ng matinding paghihirap mo kapag hindi mo kilalanin si Jesus. On the other way around, ang paghihirap na ito sa isang mananampalataya, hindi ito nag-the-end lang sa paghihirap mo. Nagbibigay ito ng paalala na maging kawangis tayo ni Jesus, sanctification. Yun ang purpose ng 4 horsemen at 7 seals. And yet, pagdating sa 7 trumpets, alam po natin, the 7 trumpets in the Old Testament, the trumpets, ano po siya? Symbolism of warning. So, hindi yung inom mali. Ganun pala yung trumpet, ba? Hindi ganun. Kasi inom pala yung ganun. Ganun pala, trumpet. Diba? Ang trumpet is a warning. Yes, it is a warning in John's time. Ito ang mangyayari sa Roman Empire na tinatawag nilang Babylonia. God will bring judgment to those empire. And yet, sa panahon din natin ngayon, this trumpet na experience din natin. Yung mga calamities, kamatayan, sa mga hindi mananampalataya, yun po yung trumpeta sa hindi mananampalataya. Bakit may famine? Bakit may war? Bakit nagkandamatay? Ito po'y paalala, warning sa iyo. Kapag hindi mo kilala si Kristo, nagbibigay ng warning ang Panginoon na mas matindi ang dadanasin mo. Kaya po yung 7 trumpets na ito, nakakaranas sa mga mananampalataya. Yet, ang intention po ng 7 trumpets is only for the unbelievers to warn them. Kapag hindi kayo nagre-repent, yung 7 trumpets, ito mangyayari sa inyo. At alam natin na sabi natin sa 7 trumpets, doon lumabas si Satan sa Romans chapter 11, ay sa Revelation chapter 11, di ba? Binigyan ng susi si Satanas na makapagpunta sa tinatawagan natin bottomless pit. Di ba? Pag sinabi natin bottomless iced tea, yung walang katapusan. Di ba? Basta bottomless, iwaw ka, di ba? Pwede ka, pero ang term doon ng bottomless sa Revelation, ibig sabihin, pinakailalim, si Satanas, nakakapunta sa bottomless pit, nakakalabas sa world, kasi binigyan siya ng authority ng Diyos, nasa kanya yung susi eh.
So si Satanas, during this time, sa panahon nila, may capacity. Anong ginagawa ni Satanas? Kumukuha ng mga alipores, di ba? Yung ginagawa, yung mga plagues doon, lumabas yung mga locusts, Revelation chapter 11, yung mga locusts na yun, kapag sinasabi yun sa panahon ni John, naiintindihan nila yung locust is Exodus. Kasi yung plagues, di ba, may mga locust? Sumpa yun ng Diyos sa Egypt. Pero nung sinasabi ni John, yung si Satan, yung dragon, lumalabas sa bottomless pit kasama yung mga locust. Sino yung mga locust na yun? Sa perspective ni Satan, yun yung kanyang mga alipores. Sa earth, 'di ba? Sinensi si Satan sa earth, tapos akyat panaog siya doon sa bottomless pit kasama ng mga locust. Yung mga locust yung nanggugulo. Anong ibig sabihin yan? During this age, nanggugulo si Satanas. And he will use the locust to put confusion sa mga tao, to serve yung harlot, purihin yung beast, purihin yung dragon. Yan ang purpose ng locust. Magbigay ng mga sakit, magbigay ng mga sumpa. And you know what, mga kapatid, hindi lang yan nangyayari sa panahon nila John, which is a vision, but it's still happening right now. Maraming mga tao ang sumasamba kay Satanas without them knowing it. Right? They are serving their flesh. They're serving the money. They're serving yung popularity. That's the system. That's yung mga kaparaanan ni Satanas. Nagbibring siya ng plagues sa mundo. And that's why there's a great battle in this situation, mga kapatid. Kaya kung maalala natin, sa pag-aaral natin, which is the 7 bowls, patindi po ng patindi yung suffering. Di ba? Kung naalala na po yung last na preaching ako, di ba, sa mga ibang revelation, sinasabi lang a third, a fourth of the earth. Sa Revelation chapter 16, wala na po kayong nabasang ganun. Di ba? Ang sabi, people naka-receive. Ibig sabihin, yung lahat ng humanity naka-receive na ng judgment, ng kaparusahan, naka-receive na ng matinding paghuhusga sa buong galit ng Panginoon. Kaya po yan po ang tinuturo ng Revelation chapter 16. Mapag-aaralan pa po natin, titindi pa po yung pag-aaral natin, mga kapatid. Gusto ko pong magbigay tayo ng siguro po bigyan niyo po kami ng grace, di ba? Kasi po itong pag-aaral na ito, hindi po ito madali. Specifically ang Book of Revelation. So, pagpasensyahan niyo na po kung may pagkakataon na baka kung may confuse po kayo na salita. Kung meron po kayong parang hindi kayo sigurado, message niyo po kami. Pero bigyan niyo po kami ng grace to explain these things. Kasi po, even the theologians in the past have a different position about this. So, hindi natin i-demonize yung ibang posisyon. Di ba? Huwag natin i-demonize. So, dispensationalist, demonyo kayo. Mali yung interpretation, dispensationalist, mali kayo. They're still brothers, pero mali lang yung kanilang interpretation maaari sa Revelation. And marami pa pong ibang interpretation na dapat nating maunawaan. Pero tandaan po natin, mga kapatid, huwag po natin i-demonize ang bawat isa. They're still brothers. Maaaring iba lang ang conviction. Maaaring dito sa sitwasyon natin, mga kapatiran natin sa Panginoon, meron din silang ibang position. But they are still brothers. Okay ho? So, sa pag-aaral na po natin ito, specifically sa chapter 16, ganun pa rin po yung sinasabi sa Revelation na pinapahayag ng Diyos kay Juan. Sino po yung mga recipient, kung sino po bang makakatanggap ng 7 bowls of judgment na ito? Maliwanag po yan sa verse 2. Balikan niyo po yung verse 2. Sabi doon, who bore the mark of the beast and worship its image. Maliwanag po yan sa verse 2 eh. Yan po yung sinabi. So the first angel went and poured out his bowl on the earth, and harmful and painful sores came upon the people who bore the mark of the beast and worship its image. Again, mga kapatid, ang interpretation ng mark of the beast is not what? Literal na may tatak ka dito. Ano ka, baboy? Di ba? Ang baboy ay safe kapag may tatak, di ba? May tatak. FDA approved. Di ba? Yung
mga baboy, hindi pwedeng ano yung baboy kapag walang tatak ng FDA kasi delikado. Hindi po literal yun. It's a symbolical term nung tatak dyan is you are under the authority of someone higher than you. Sa context ni John, sino yung may mark of the beast? Ito yung nagwo-worship kay Nero. Ito yung sumasamba sa emperor. Ito yung mga sumasamba kay Domitian. 'Di ba? Alam niyo po si Nero, baliw po si Nero eh. Sinisi niya yung mga Christian na nagkaroon ng apoy sa Roman Empire. Nagkaroon ng matinding apoy. Ang sinisi ni King Nero, Christian. Kaya ang ginawa ni King Nero sa panahon na ito, persecuted yung mga Christian. Alam niyo kung bakit sinasabi ni John na mark of the beast? Hindi nila pwedeng idiretso na kayong mga sumasamba kay Nero. Bakit kaya? Kasi mas lalo silang mape-persecute kapag diniretso nila yung letter, itong letter ito, si King Nero yan. Lahat kayo na sumasamba kay King Nero, ito mangyayari sa inyo. Kaya ang sinasabi sa vision, mark of the beast, worship its image. Sino po ito? Mga sumasamba kay Nero, mga sumasamba kay Domitian. Mga dinedeclare na that Domitian is Lord, Nero is God. Yes, and you know what mga kapatid, hindi lamang ito sa panahon nila. Maraming mga tao ngayon ang merong mark of the beast. Hindi yung microchip, but these are the people who is not worshiping the true God. Ito yung mga taong iba ang pinupuri, hindi ang Diyos. They are under the authority ng kapangyarihan ni Satanas at sinusunod nila yung mga pita ng laman kasi nang panawagan sa kanila ni Satanas. Ito yung mga sumasamba, hindi kay Kristo, kundi sumasamba sa mundo, sumasamba kay Satanas. And it's happening right now. Hindi lang in the past. Kaya po yung mark of the beast. Bakit kaya dito? Bakit dito? Utak po eh. Mind. Right? Bakit kaya dito? Right hand. Kilos. Ibig sabihin, simbolismo ng pagkilos, simbolismo ng isip, mind and action. You are under the authority of Satan, and that's true in the unbelieving world. They're under the authority of Satan. Their mind and their heart and their lifestyle is under the authority of Satan. Yan ang mga unbeliever right now. Controlled ang kanilang kaisipan, controlled ang kanilang action. Pero if you are a believer, di ba sabi sa Romans chapter 12, be transformed by the renewing of your mind. Sa pagbabago ng isip. So makikita natin mga kapatid, ang konteksto ng kausap, walang iba, kundi yung may mga mark of the beast. At alam niyo po yung sinabing source dyan? Exodus chapter 9 verse 8 to 10. Kinukuha ni dyan yung pangyayari sa kasaysayan at ipinaliliwanag na ito yung mangyayari sa panahon nila. Exodus chapter 9 verse 8 to 10. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, dumakot kayo ng abo sa pugon at ito ay pataas na ihahagis ni Moises na nakikita ng Faraon. Mapupuno ng pinong alikabok ang buong Ehipto. Tingnan nyo. At ang lahat ng tao at hayop sa lupain ay matatadtad ng pigsang nagnanaknak. Literal po yan sa panahon nila. Sinumpa yung si Pharaoh pati Egyptian, yan ang sumpa ng Diyos sa mga kay Pharaoh. Bakit sinabi ni John sa panahon na may boils and sores? Symbolically, there is a judgment sa mga sumusunod sa paghahari ni Nero, sa paghahari ni Domitian. There is a judgment sa inyo. Kami na persecute as a Christian this time, and sabi sa vision ng Panginoon, kayong may mga mark of the beast, kayong followers ni Domitian, kayong followers ni Nero, God will judge you. Hindi literal na nangyari yan sa mga nagkaroon sila ng source or what, but is a proclamation of a judgment sa panahon ni Christ, ay sa panahon ni John. Kaya tingnan yung sinabi dun sa verse 10, kumuha nga sila ng abo sa pugon at pumunta sa Faraon. Pagdating doon, pataas na hinagis ni Moises ang abo at natadtad nga ng mga pigsang nagnanaknak ang mga tao't mga hayop sa buong Ehipto. It's a judgment. You see,
John is seeing the vision in the historical truth sa kanilang kasaysayan at ina-apply niya sa panahon nila na ito yung mangyayari sa mga sumasamba. Hindi sa kay Kristo, hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos. Ito ang mangyayari sa inyo. May mga mark of the beast kayo. Sumasamba kayo kay Satanas. You're under the influence of Satan. You will judge by God. Ganun ang sinasabi diyan, mga kapatid. Kaya po makikita natin dito, sabi doon sa Revelation chapter 8 verse 7, kung mapapansin ninyo, it is also the same thing dito sa chapter na binasa natin. Pansinin po ninyo. Earth din yung sinabi, di ba? Sabi sa verse 1, "Then I heard a loud voice from the temple telling the 7 angels, 'Go and pour out on the earth.'" People, tao. Pag binalikan niyo po yung Revelation chapter 8 verse 7, ganun din. "The first angel blew his trumpet, and there followed hail and fire mixed with blood." Tingnan niyo sabi. "And these were thrown upon the earth." Sa earth, sa tao. Tingnan niyo po yung sinabi. Pero may kasunod. Dito po sa verse 1 ng chapter 16, ang sabi, the earth. Pero pagdating po dun sa 8 verse 7, ang sabi, "And a third of the earth was burned up, and a third of the trees were burned up, and all green grass was burned up." Nakita niyo sa verse 8, kalahati lang yung naapektuhan. Third lang. Pero pagdating sa Revelation chapter 16 verse 1, wala na kayong nakitang third. Tama? Wala nang third. Ang sabi, upon the earth. Kaya tumitindi yung suffering, tumitindi yung judgment ng Diyos. Sa trumpets, third lang ang naapektuhan. Sa bowls, earth. Ibig sabihin, lahat. Ganun pinapakita yung 7 seals, 7 trumpets, and 7 bowls, mga kapatid. Makikita din natin dito sa verse na ito na kung sa mga sa previous verses, specifically Revelation chapter 8 verse 7, nagtitimpi pa ang Diyos kasi iilan pa lang yung may suffering, iilan pa lang yung nakaka-receive ng judgment. Pero pagdating dito sa Revelation chapter 16, mukhang hindi na nagtimpi ang Diyos. Ibinuhos na niya yung kanyang bowl sa mga hindi sumusunod sa kanya. Wala nang a third eh. Earth, lahat na. So, kung iisipin natin, mga kapatid, may pagkakaiba. Dahil dito makikita natin yung all wickedness of men shall come to an end. Lahat po ng kasamaan ng tao, tandaan po natin yan, matatapos. At kung ikaw ay wala kay Kristo, you will receive this punishment fully. Kaya alam niyo yung mga warning sa atin ngayon? If you're an unbeliever, ay, may kasamahan kami namatay, pero ako nabuhay. I have this, nung nakasakay po ako sa isang angkas, hindi pala, Move It. Nagkausap kami ng driver eh. "Sir, kamusta sir?" Ganyan. Napakwento siya eh. "Alam mo sir, grabe talaga yung buhay ko noon. Barubal talaga ako magmaneho sir." Kasi sinabi ko sa kanya, "Boss, baka pwede niyong bilisan kasi yung basketball game namin, malilate kami sa liga. Nalita ko sa liga, pabilisan mo ng konti sir." "Sige sir, walang problema." Tapos nakapag-usap kami. Kwento-kwento siya. "Alam mo sir, dati kasero akong motor driver. Talagang wala akong sinasanto, wala akong takot, wala akong gear, ganyan. One time sir, grabe yung pagmamaneho, talagang na-aksidente ako. Talaga daw wala siyang malay, ang dami niya sugat. Talagang hindi lang yung talagang aksidenteng duguan siya." Tapos alam mo yung sinabi nung movie driver na to, "Pero grabe talaga, buti na lang nag-survive pa ako. Kaya ngayon sir, hindi na ako nagmamaneho ng mabilis." And you know what, mga kapatid, yan ang illustration nung 7 trumpets. May aksidente. It's a warning for you. Pero bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa siya? Bakit buhay pa itong taong ito? God is giving him a chance. Kasi darating sa punto na hindi ka na makakaligtas sa ipo-pour out na galit ng Diyos sa kasalanan.
And you know what? Yan din yung nangyayari sa 7 bowls. Nangyayari sa mga kasaysayan. Kung ano man ang nangyayari sa kalamidad ng buhay natin, sa kalamidad ng kasaysayan, kalamidad natin ngayon, maraming naapektuhan na bagyo, ikaw nabubuhay ka pa din. Alam niyo mga kapatid, paalala yan. Paalala yan sa mga hindi mananampalataya na seryosohin mo ang Diyos. Nagbibigay siya ng warning sa atin. Kaya po makikita nyo po dyan sa verse 3 and 4, as we move along, makikita nyo ang sabi dyan sa verse 3 and 4, the second angel poured out the bowl into the sea and became like the blood of corpse, and every living thing died and was in the sea. Magkakonekta po yung verse 3 and 4 kasi papansinin nyo may reverse naman sa verse 4. And the third angel poured out his bowl into the rivers and the spring of water, and they became blood. Anong interpretation nito mga kapatid, yung verse 3 and 4? Alam niyo po, vision again to sa Exodus. Yes. Ano po yung river sa Exodus? Nile River eh. Alam niyo po, sa tradisyon ng mga Egyptian, grabe yung pag-adore nila sa river na yun. Wino-worship nila yung river. Kaya ang tawag nila doon sa river na yun, the Father of Life. Yung inaasahan ng mga Egyptian na Father of Life, giving of life, anong ginawa ni Yahweh? Ginawa niyang red, di ba? Anong pinapahayag dito ng Diyos sa panahon ng Egypt? Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga inaasahan yung magbibigay ng buhay sa inyo, pinagtawanan lang ng Diyos. Naisipin niyo yun? Ito po, masama yung term, niyuyurakan ng Diyos, yung tinuturing nilang Diyos, the Father of Life, ginawa lang Red Sea, ginawa lang walang silbi ng Panginoon. Kaya yung mga Egyptian, yes, sinasamba nyo to, yung God of Israel, itong gagawin ko dyan. Gagawin kong red yan, hindi yan magiging pakinabang sa inyo. God is mocking. Kita mo, lumakas ako bigla. Kasi minamak nyo kasi, di ba? Alam nyo, sorry po, sabi ko sa inyo, magtatagal ako ng konti dito eh. Hindi ko po alam, insert ko lang po saglit, yung Passion of the Christ, may mga pangyayari daw doon habang ginagawa daw nila yung set, nagulat sila. Di ba yung isang nagpanggap na Kristo doon, panggap na Kristo talaga, no? Yung umacting na Kristo, nung sinushoot daw nila yung cross, yung sinushoot nila yung cross, bigla daw kumulog. Bigla daw kumulog, kaya yung parang natakot siya, di ba? Siguro, akala nila siguro, tingin ko baka mockery yun eh. Kasi bakit mo ko tinuturing sa ganyan, di ba? Siguro paalala ni Kristo. Anyhow, ganun din mga kapatid, ang Diyos ng mga Diyos ng Israel, minamak, ito Diyos nyo to, itong Nile River, Diyos nyo to, ito gagawin ko dyan. Bakit kaya sinabi ni John ito sa panahon niya? Nagpapakita lang yung vision na ito, Roman Empire, Nero, itong vision ni John sa mga Christian. Pagtatawanan lang ng Diyos yung emperor ninyo. Hindi yan magtatagumpay. And you know what mga kapatid, on our day to day, sino ba Diyos mo? Is Diyos your money? Diyos mo ba pera? Sino ba Diyos mo? What's your achievement? Ang Diyos mo ba is achievement in life, which is walang problema. But, Diyos mo ba siya? Alam nyo, sisirain ng Diyos yun. Sisirain ng Diyos yan. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, you cannot serve God and mammon. Not specific money, but you cannot serve both masters. And soon, kung ang inaasahan mo sa buhay na ito, yung final na inaasahan mo sa buhay na ito is nakabase ka sa mga naabot mo sa buhay, ano man ang kalagayan mo sa buhay, yan ang inaasahan mo sa mundong ito, God will soon destroy it. Ang problema, hindi lang yun, kasama ka sa sisirain ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, pinapahayag dito ng Diyos sa vision na ito, yung pagmamak, yung pagtapak sa mga Diyos-Diyosan. Diyos nyo yan, ito ang mangyayari. At
alam niyo mga kapatid, sa panahon na ito, maraming nagkandamatay na mga Kristiyano. Kung itutuloy niyo yung mga verses, ang sabi dito, the third angel poured out his bowl into the rivers and spring the water, and they became blood. And they became blood. Tingnan yung sinabi sa verse 5. Anong sabi? And I heard the angel in charge of the water say, just are you, O Holy One, who is and who was, for you brought this judgment. And if sinabi sa verse 6, for they have shed the blood of the saints and prophets, and you have given them blood to drink. Ito masakit. It is what they deserve. Pinatay nila, Panginoon, yung mga saints. Sa panahon nila dyan, marami nagkandamatay na mga Christian. Namatay sila, Panginoon. Pero ang sabi ng angel, sabi dun, ikaw, Panginoon, deserve, ikaw ang holy. Tama, pinatay mo sila. And alam niyo po yung katuparan yan? Of course, hindi nagtagal ang Roman Empire. Nasakop din sila, namatay si Nero, namatay ang mga hari. They are being judged. And yet, sa panahon din natin ngayon, and sa final to come, lahat ng mga gumaganap ng injustices, lahat ng mga Kristiyanong napapersecute right now, nagkandamatay for the sake of the gospel, namatay sa injustices. And alam natin yan, we experience it in hand. Hindi man typical na injustice, but yung nangyari sa ating pastor, di ba? Ako, naiisip ko, bakit hindi ako sumama nun? Para tumulong din akong sumigaw. Hindi ito susuntok, di ba? Ay, may nanggugulpi dito. Pero, you see, that's injustice in front of our eyes. Of course, hindi lang naman yun eh. Marami pang mga Christian ang nakareceive ng injustices, nagkandamatay, hindi nalaman ng government. Pero anong sinabi dito nung angel na ito, ang sabi doon, you are just, you are holy. At ito ang ginawa nila, pinatay ng Diyos yung mga taong nag-aalipusta sa kanyang mga anak. Kaya tingin yung sinabi yung term, ito masakit po ito Ang sabi sa term, it is what they deserve. Diba? Yung term natin ngayon, Lord, hindi ko deserve to Lord, bakit ito nangyari sa buhay ko? Bakit ito nangyayari sa pamilya ko? Hindi ko deserve to. The God who is just, matuwid, walang bahid ng kasalanan. Alam mo yung deserve natin? Ang deserve natin wrath, ang deserve natin punishment. It is what we deserve. At kung ikaw ay wala kay Kristo, alam mo, kung nakaka-receive ka ng mabubuting bagay sa magulang mo ngayon, maraming mga kabataan ngayon, walang opportunity makapag-aral. Tama? Maraming mga kabataan ngayon, ang buhay nila, isang kahit isang tuka. Kahit gusto nila mag-aral, wala silang opportunity makapag-aral. Alam mo kung bakit ikaw estudyante kabataan, kung nandirito ka, bakit mo nararanasan yung mabubuting bagay na yan? Hindi dahil sa magulang mo, kundi dahil sa mabuting Diyos. And you don't deserve those things. Kung bakit mo nararanasan yung mga mabubuting bagay na yan, nagpapakita sa iyo na mabuti ang Diyos. Kasi darating sa punto ng buhay mo that you will face judgment sa Diyos na ito. At lahat ng mga mabuting bagay na ibinigay sa iyo ng Diyos na hindi nag-lead sa iyo sa pagsisisi, haharapin mo ang banal na Diyos na ito at sasabihin sa iyo ng Diyos at sasabihin sa iyo ng mga Kristiyano na hindi naparusahan, it is what they deserve. Kaya kung ikaw kabataan ka, binabalahura mo magulang mo. Kung ikaw nandirito ka, you don't have any respect to your parents. You don't give them the respect that they deserve. You will soon face judgment from God. At kapag gumarap ka sa Diyos, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, hindi ko deserve to. You deserve it. Ikaw ba to? Kung ikaw to, nakabataan ngayon. Kasi masarap mag-enjoy sa mga kabataan ngayon, di ba?
Think about your family, kung bakit kayo nakaka-receive ng mabubuting bagay ngayon. At kung ikaw, magulang, you receive a great blessing from God, not like any other families. I pray na hindi yan ang maging dahilan para hindi ka magpatuloy sa Diyos. I pray that those good things na pinaparanas sa atin ng Panginoon ngayon is leading you to worship and to continue in faith. Not leading you astray. And of course, ang context, mga nagsuffer na mga Christian. At kung tayo ngayon bilang mga Kristiyano, nagsasuffer ng injustices, naka-experience ng injustices, hindi patas na pagtingin, tandaan natin, merong tunay na Diyos na tunay na matuwid. And sabi nga ni Jesus Christ, vengeance is mine. Sa Kanya. Not in the government, not in the police. Sabi ni Yahweh, vengeance is mine. Sa Kanya. Sa Kanya ang paghihiganti. Kaya ang sabi dito ni G.K. Beale sa kanyang shorter commentary, drinking blood is thus not a limited reference to death, but to all kinds of suffering, including death. The precise reason people suffer under the judgment of the third bowl is that they have caused God's people to suffer. Sila yung naging dahilan kung bakit nagsasuffer yung God's people. Ang sabi ng Panginoon, sabi dito sa bowl na ito, God will fight for us. Kaya sabi sa kanta, He has won the battle. He has won the battle. Kaya dito sa verse 8, makikita natin, pagbigyan nyo na ako mga kapatid, no? Unti-untiin lang natin. Sa verse 8, sabi doon, the fourth angel poured out his bowl on the sun, and it was allowed to scorch people with fire. Alam niyo po, sa panahon ng mga Egyptian sa lumang tipan, meron pong tinatawag na Diyos-Diyosan. Ang pangalan ng Diyos-Diyosan na ito is the sun god Ra, si Ra. Ra, he is the sun, he is the God of the sun. Ano yung symbolical na sinasabi dito? Gagamitin niya ng Diyos yung sun na ito sa mga unbelievers. Hindi po literal na sun yung scorching heat, pero gagamitin niya symbolically itong mga Diyos na ito para sa kaparusahan ninyo. Egyptian, sinasamba niyo si Sun God Ra? Okay, gagamitin ng Diyos yan. Ito mangyayari, paparusahan kayo ng Diyos sa pamamagitan ng sinasamba niyong Diyos-Diyosan. Alam niyo anong ibig sabihin yan? Many people right now worshiping the creation rather than God. Sun God Ra, worship nila, gagamitin ng Diyos yan para in judgment sa Egyptian, and also a judgment sa mga Diyos-Diyosan na sumasamba sa panahon na ito. They are worshiping Nero. Gagamitin niya yung mga creation ng Diyos to punish yung mga sumasamba kay Nero. And you know what? Kung ikaw ay sumasamba na Diyos-Diyosan, you are worshiping idols. Hindi yung idols na, alam lang natin, yung mga kaibigan nating Roman Catholic, alam lang, pag sinabi nating idols, nakadiretso ka agad yung mga mata natin, uy, idols, Roman Catholic yan, di ba? No! Katulad ng sinasabi natin dito, sabi nga ni John Calvin, the heart is the factory of all idols. Yung puso daw ay magaling gumawa ng mga Diyos-Diyosan. So hindi lang yung mga Roman Catholic na kaibigan natin ang sasabihan natin sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang tanong, sino yung Diyos ng puso mo ngayon? Your heart and mind, sino ang nagmo-motivate sa'yo? Kasi pag sinabi mong Diyos, it motivates you to do something. That's your life. Who is your God? Sino ang Diyos ng puso mo? Sino ang Diyos ng isip mo? Is it God, Jesus Christ? Or yung Diyos na ito, Diyos-Diyosan mo? Hindi ko kasi mag-give up, Lord eh. Mahal ko na eh. Wala akong magagawa, mahal mo na eh. Ba't adan? Di ba? Lord
Hindi ko maiwan, Panginoon eh. Pag hindi ako pumasok, hindi ko mapupunan eh, Lord eh. Who's your God? Who's the God of your heart? Lord, alam mo naman, Lord, naiintindihan mo naman, di ba? Kahit linggo naman, Lord, baka pwede naman, kahit linggo lang, Lord, minsan lang magbubukas, Lord, yung business, oh. Ang daming tao ng business kapag linggo, Lord, baka pwede naman. Right? Who's your God? And alam niyo mga kapatid, ito yung problema kapag yung mga tao hindi nila nire-recognize yung sovereign rule ng Diyos sa lahat ng bagay. Kapag hindi mo nire-recognize ang lahat ng bagay ay sa Diyos, iisipin mo ang lahat ng bagay ay para sa iyo. Mga kapatid, yes, may mga Diyos-Diyosan this time na paparusahan ni Yahweh. Is this Nero, Domitian, lahat ng mga sumasamba sa mga Roman Emperor that time. But I would like to tell you this. Sino yung Roman Emperor ng puso mo ngayon? Who's the Emperor of your life? Who's the God of your life now? Sino? Sino siya? Diba? Kaya ito yung kaibahan. Revelation chapter 7 verse 16, tingnan niyo sabi, they shall hunger no more, neither thirst no more. The sun shall not strike them, nor any scorching heat. Yun ang judgment sa mga wala sa Diyos. Makaka-receive ng matinding init, symbolically, pero yung mga na kay Kristo, walang gutom, walang uhaw, at yung araw na sinabi, natutupok, na mainit, hindi mararanasan ng mga mananampalataya. Of course, hindi literal na mainit, kundi symbolical na mainit. Ibig sabihin, sa place kung nasaan ang Panginoon at nandun tayo, you will not receive any painful thing anymore. Wala nang kahirapan. Wala nang suffering. Kaya tingnan niyo po yung verse 10. It's also the same thing. Kung ginamit ng Diyos yung sun to punish, sa verse 10, ganun din yung ginawa niya. Alam niyo bakit? Tingnan niyo po yung verse 10. Sabi, the fifth of the angel poured out his bowl on the throne of the beast. Alam natin, of the beast, dragon, tatlo, di ba? Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Unholy Trinity, dragon, and the two beasts. Dragon, Satan. The first beast is the political figure. The second beast is what? False worship or mga false teachers. So, yung tatlo, baka ko dito na heretic. Basta Trinity, okay? Si dragon, lalabanan si Father, against kay Father. Si the second beast, lalabanan sa authority ni Son. Yung the third beast, si Holy Spirit, na nagre-renewed ng mind, nag-i-illumine ng spirit ng gospel, lalabanan ng beast ng false teachings. Ganun ang labanan in this world right now. Kaya hindi natatapos sa history ito. It continues even today. There are still false teachers right now. There is a still power struggle and today ginagamit ang political na mga kapangyarihan just to ilibing yung pagiging hari ni Kristo. And dragon, Satan himself, tinataboy niya yung mga tao to worship this true God para sambahin siya. And that's happening even today, mga kapatid. Kaya sabi dito sa verse 11, sa verse 10, the fifth angel poured out the bowl on the throne of the beast, and its kingdom was plunged into darkness. People gnawed their tongues in anguish. Again, alam niyo po kung bakit si Sun Gadra wino-worship sa Egypt? Kasi nagpo-provide ng light Nagpo-provide ng light. Pero alam niyo po yung nangyari sa Exodus chapter 10? Diyos niyo si Sun Gadra, nagpo-provide ng light. Again, minak na naman. Pinagtawa na naman ng Diyos.
sinuta, kumbaga sa salitang kanto po, pasensya, batukan yung Diyos-Diyosan nyo. So itong Diyos na ito, anong ginawa niya sa Exodus chapter 10 verse 21 to 23? Sinabi ni Yahweh kay Moses, iunat mo pataas ang iyong kamay at mababalot ng dilim ang buong Ehipto. Ganun nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkakitaan ang mga tao sa buong Ehipto, kaya't walang taong umalis sa kanyang kinaroroonan sa loob ng 3 araw. Madilim na madilim sa buong Ehipto maliban sa tirahan ng mga Israelita. Diyos si San Gadra, nagbibigay liwanag. Ang sabi ng Diyos, batukan ko lang yan. Tingnan nyo, hindi kayo makakakita ng 3 araw. Madilim sa lugar niya. Literal po ito na nangyari. Isipin nyo, 3 araw na brown out. Blackout pala, hindi lang brown out, blackout. Yung mga adik sa computer, mamamatay na yan. Computer diba? Valorant mag-isa. Diba? Babaliw ka talaga, di ba? Pero isipin nyo, blackout ng 3 araw, ganun na nangyari sa Egypt. Bakit ito? Ayokong gamitin yung term na pambabasos, pero ito again, pagsipa ng Diyos sa sinasamba nila ng mga Diyos-Diyosan. Diyos nyo si San Gadra, nagbibigay liwanag. Ako ang tunay na Diyos, magbibigay ako ng dilim sa inyo ngayon. Wala kayong magagawa. And you know what? That's the judgment na nakikita ng contemporaries ni John that time. Maybe the Roman Empire is booming, lumalakas, tumitibay, ang daming nasasakop. Darating sa punto, nawawasakin ng Diyos yan. Yung kaliwanagan ninyo, wawasakin ng Diyos yung Roman Empire. And you know what, mga kapatid? Sa panahon din natin ngayon, maraming darkness na nangyayari because maraming akala nila nasa liwanag sila, nasa katotohanan sila, nagniningning sa katagumpayan. Darating sa punto, huhusgahan sila ng Diyos. Yung nagniningning na liwanag na meron kayo ngayon, matatanggal yung sinag ng ningning ng araw na yan. Kasi God will put you in the darkness forever. Sa impyerno, wala nang liwanag doon. Sa hell, wala nang kaligayahan doon. Alam mo, nakakaranas ka pa ng mabubuting bagay ngayon, di ba? Yung pag-ibig ng magulang, yung pag-ibig ng kaibigan, yung pag-ibig ng mga bagay sa mundo, nararanasan mo pa ngayon kahit nga napakabasuwayin mong magulang napakasuwayin mong anak nakakakain ka pa sa Jollibee. Mabuting bagay yun. Alam mo, pagdating mo sa impyerno, wala nang ganun. Wala ka nang mararanasan na parang may pag-ibig parang may grasya pa. Kasi sa impyerno, yun na yung nawala. Yun yung out of the presence of the Lord. There's no grace, there's no mercy, there's no love in there. Kaya separate from God. Ganon katindi yung impyerno, mga kapatid. It is in the outer darkness. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos pinahahayag niya na inililigtas niya yung Israel sa kamay ng mga Diyos-Diyosan, ipinapakita din ng Diyos sa panahon ni Juan na ganun ang gagawin ng Diyos, ililigtas niya yung kanyang bayan. At alam niyo mga kapatid, ganun ang gagawin ng Diyos sa church niya ngayon, spiritually. Ililigtas tayo ng Panginoon sa kamay ni Satanas. At hindi nagbabago yun, mga kapatid. Hindi siya nagbabago. Nagpapatuloy siya. Let's proceed po. Ibilisan ko na lamang. Sa verse 12, makikita niyo po dyan, The 6th angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Ito, matindi po itong usapan na ito. Alam ko, na-discuss nito ni Elder PJ, di ba? Na yung Euphrates ngayon, tuyo na. Pero alam niyo po dati, yung Euphrates na yan, na river, bakit po may tubig yan? Para hindi makatawid yung mga kalaban ng mga Israel? Yan ang purpose niyan. Kumbaga, kunyari, may kanal, yung may malalim na hati, nandito ka, nandyan siya, hinahabol ka na magnanakaw, tumalong ka sa kabila, may harang. Di sila makatalon niya yun. Yung Euphrates, yun ang purpose. River siya, para hindi makatawid yung mga troops, para sakupin yung Israel.
Okay? On a historical perspective. Okay? Ngayon, kaya po alam nyo to, added lang po no, yung king from the east, eagle from the east, kaninong doctrine yan? Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, the people or the king nang galing sa east, ang interpretation nila doon, Pilipinas. Doon daw manggagaling yung hari, tagapagligtas. Alam niyo na. Pero, ang king from the east, ang sinasabi nila dyan, majority is si King Cyrus. Si King Cyrus. Ginamit po si King Cyrus kasi that time, this moment, ano na po sila? Under na po sila ng, yung Israel under na sila ng pananakop ng Babylonia. Ginamit yung pagiging dried, yung dried na river ng Euphrates para gamitin si King Cyrus para iligtas yung mga Israelita sa kamay ng mga Babylonia. Ginamit si King Cyrus pati yung mga troops siya nakatawid para iligtas yung Israel. Okay? Ngayon, dito po sa binasa natin, sabi dito, the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast in its kingdom, and that was plunged into darkness. People gnawed their tongues in anguish. Ano pong gagawin nila dito, mga kapatid? Iurong natin yung basa. Ito naman po sa perspective na inalaw ng Diyos na makapasok yung kingdom. Satan, inalaw niya yun. Winithhold niya. Winithhold niya yung Euphrates na humaharang, winithhold na ng Diyos yung kanyang restraining grace. In a way, yung kanyang biyaya para yung kingdom ng beast for a time makapanakop, makapanira. That's the perspective. Kaya mababasa niyo po dyan, mga kapatid, pagdating sa verse 16, tingnan niyo po yung sabi dyan. Verse 13 pala muna. And I saw coming out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet, 3 unclean spirit like frogs. Dahil inalaw na ng Diyos na makapag-roam around, di ba? Katulad sa Revelation chapter 11, may keys si Satan, makapag-roam around in this age, makapanggulo, makapanglinlang, yung dragon. Tingnan yung sinabi sa 4. For they are demonic, 14, for they are demonic spirits performing signs who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of the Lord Almighty. Hindi lang ang ginawa yung mga beast, tinawag din yung mga kings of the world. Sa panahon na ito, of course, sa history, may mga kings of the world na ginamit si Satan para mag-assemble, para labanan yung mga Christian that time. And this very moment in our age right now, yun ang ginagawa ni Satanas ngayon. Nag-a-assemble siya ng team. Nawala na pinahintulutan ng Diyos na mag-assemble si Satanas and the rest. Ito yung tinatawag na battle. At kailan po nangyayari yung battle na yan? Yes, merong spiritual battle that is happening right now. Pero there will be a time that there will be a great spiritual warfare. Pero alam niyo bakit pinahintulutan ng Diyos na mag-gather sila? Alam niyo kung bakit pinahintulutan na mag-gather sila? Basahin po natin yung Revelation chapter 20 verse 8 to 10. And will come out to the deceived nations, yun ang ginawa nila, that are the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them for battle. Satan, beast, and false prophets, lahat yan, political, lahat yan, for the battle. Their numbers like the sand of the sea, and they marched up over the broad plain of the earth and surrounded the camp of the saints and beloved city. Eto. So dito, inalaw ng Panginoon na mag-gather si Satan and the rest, hindi para sakupin, hindi para talunin ang church. Alam mo kung bakit ginather ng Diyos? Kung bakit pinahintulutan na matuyo yung Euphrates? Siya tatapos.
Ginather niya, Satan, beast, lahat yan, ginather niya in one battle. Ito yung sinabi sa verse 20. But fire came down from heaven, consumed them. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and false prophets were, and they will be tormented day and night forever and ever. Pinahintulutan ng Diyos na matuyo yung Euphrates, makadaan ng mga evil spirits and Satan sa age of this world, makapanlin lang. Pinahintulutan niya, but in the final battle, katulad ng kanta natin kanina, He has won the battle. Kaya po yung battle dito, mga kapatid, hindi po yan nation of Israel, ha? Di ba? May ganyan. Olo. So lahat ng mga nation, lalabanan yung specific nation of Israel. Naisip niyo po yan? Kaya nga yung Pilipinas, no, we are for Israel. Hindi kami kalaban ng Israel. Kakampi kami ng Israel. Nakita niyo yung ganyan doctrine? Kasi sa kanila, ang interpretation nila ng final battle dito, literal na nation. Kaya dapat kakampi kami sa nation of Israel para hindi kami maparusahan ng Diyos. No, I believe it is still Israel. But hindi nation. Spiritual Israel. Sino to? That's us. Hindi literal na Israel. And makikipaglaban, hindi literal na makikipaglaban, the ongoing warfare is right now, spiritual battle right now. Ephesians chapter 4, we are not battling against flesh and blood, spiritual authority, principalities of the earth. Yan ang sinasabi ni Paul. Pero there is a final battle. God will crush them. And church will won the battle because of Christ. So yan po yung makikita natin, bibilisan ko na. Kaya po pagdating doon sa text natin ngayon, that's my point, para makita nyo lang, the consuming holy wrath of God. Nakita nyo po yung sinabi dyan? Ang sabi po dyan sa verse 17, and the seventh angel poured out his bowl into the air. Bakit air? Maliwanag po yan sa Ephesians chapter 2 verse 2. Sinusunod nyo ang mga masasamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kung bakit pinoured out yung bowl sa air, sino ba yung prince of the power of the air? Satan. Pinor out yung galit, paparusahan si Satanas, at ito yung sinabi sa verse 17, nakita nyo, ang sabi, the seventh angel poured out the bowl in the air, and a loud voice came out of the temple from the throne say, ano sabi po? It is done. Tapos na. Naparusahan na. Kaya ito, mga kapatid, ito yung pagbabalik ng Panginoon. At yung nakareceive ng galit ng Diyos, yung holy wrath of God, the consuming holy wrath of God, walang iba, si Satan at kanyang mga alipores. Alam niyo po yung word na finish dyan, ang tawag po sa English is perfect tense. Meron siyang nangyari, past complete action, nangyari na, finished, pero meron pa siyang pangyayari, continuous effect, present abiding result hanggang sa panahon natin ngayon. At ang sinasabi pa nila dyan, yung finish is an active voice. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang kumilos. Active. Siya yung subject. Kaya, isa pa pong term, yung indicative. Medyo malalim po, Indicative, meaning yung presentation of certainty. Nangyayari. It is finished. Alam niyo yung nangyari sa cross? Nung namatay si Jesus Christ, ano sabi ni Jesus Christ yung bago siya mamatay? It is finished. And this is the certainty, mga kapatid, na yung it is finished na ito, tatapusin niya lahat ng skema ni Satanas. Hindi magtatagumpay ang Satanas, ang beast sa church, kasi tatapusin ng Diyos ang laban para sa kanyang mga anak. Kaya ang sabi dito sa quote ni Richard Phillips, this perfectly fits the redemptive relationship between the two events. The salvation that Christ accomplished on the day of His crucifixion will come to fully pass to only in the crowning victory of His day of return. Kaya yung word na finished, nangyari sa history, namatay si Kristo, and yet sa pagbabalik niya, sasabihin, it is finished, kasi nagtagumpay si Kristo, nagtagumpay ang church. Kaya it is finished.
Kaya po matindi yung judgment na to. Of course, yung earthquake and the rest of that, pag sinasabi nating earthquake, rumblings, hindi po literal. Judgment po yan. Kapag sinasabing earthquake sa lumang tipan, judgment ng Diyos. And sabi dito sa verse natin, yung earthquake na daw na ito ay wala pa daw nakakaranas. Ibig sabihin lamang mga kapatid, hindi natin pwedeng ikumpara yung earthquake na sinasabi dito sa Revelation sa nangyayaring kahit na may big one. Hindi yan yung sinasabi na earthquake dito. Kasi sabi nga, hindi pa daw nararanasan ng kahit sinong tao. Anong sinasabi dito nung Revelation chapter verse 17 natin? Pinatutukuyan lang yan symbolically kung gaano katindi yung parusa, yung wrath of God sa mga taong wala sa Kanya. Ganito katindi ang mararanasan nyo. Parang earthquake na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo. Symbolically, ganito katindi yung paghihirap na mararanasan mo sa galit ng Diyos. Kung natatakot ka sa lindol ngayon, na ang daming nagkandamatay, sabi sa Bible, merong isang earthquake symbolically na hindi pa nararanasan lahat ng tao. Matinding suffering yan mga kapatid. Matinding wrath of God na mararanasan ng tao. Kaya tingnan nyo mga kapatid, sa sobrang tindi ng galit ng Diyos, anong sabi po dun sa Great City? Ang sinasabi po sa Great City, in context, Roman Empire, minsan ang Great City, Jerusalem, pero I believe yung Great City dyan is the worldly system, political system them as well. Kaya ang sabi dun sa Great City, ano nangyari po? Tiniping sinabi, tuloy natin. Sa verse 18, the seventh angel poured out this bowl in the air, and the loud voice came out of the temple from the throne, saying, "It is done." And there were flashes of light, rumblings, peals of the thunder. Lahat po yan symbolical perspective ng judgment ng Diyos. A great earthquake. Tiniping sinabi sa verse 19. The great city was split into 3 parts. Ano yung great city? It might have been Jerusalem na nangyari ng AD 70, nasira yung templo. It can also Roman Empire na nasira, hindi na nagpatuloy. It can also the worldly system right now, it will split into 3. Ano ibig sabihin nito? Kahit ano man yung kingdom na meron si Satanas ngayon, sa sobrang judgment at sa sobrang tindi ng wrath of God, hindi yan makakatayo sa galit ng Diyos. And I believe yung split into 3, it pertains na hindi literal na nasira kasi nahati sa 3. Ano po yung masisira? Political na pinag-aharian ni Satanas, ng beast, false prophet, si Satanas, political, social, and cultural. Diba? Pinag-aharian ni Satanas yan ngayon eh. Pag sinabi natin cultural, ito yung mga sinasabi natin na yung mga tao, hindi na nila masabi kung babae siya o lalaki. Diba? Pag tinanong, are you a woman? What is a woman? Hindi na masagot oh. Woman? Ano ba yung woman? Yun po yung cultural na ginagamit ni Satanas ngayon. Ni simpleng tanong, simpleng science, men and women. Pag tinanong mo, what is a woman? Woman? What do you mean by woman? Diba? Ang woman, alam mo yan sa English, alam mo yan. Pero yan ang ginagawa ni Satanas. Alam niyo mga kapatid, it will split into 3. Masisira ang skema ni Satanas. Hindi magtatagumpay sa galit ng Diyos. Kaya po yung sinabi dun sa Revelation chapter 6 verse 17, the great day of their wrath has come. Tingnan yung sabi dun, and who is able to withstand it? Sino bang makakatayo doon sa galit ng Diyos? Wala. Kaya po mga kapatid, in our Lord's Supper today, gusto ko po kayong bigyan ng paalala. Kapag iniinom natin yung simbolismo ng dugo ni Kristo, alam niyo mga kapatid, sa ating kaligtasan, ininom ng Diyos yung galit ng Diyos sa kasalanan para sa atin. So whenever we are drinking the symbolism of His blood, isipin nyo, yung kaligtasan natin yun, ininom ng Diyos ni Jesus, yung galit ng Diyos sa kasalanan, yung matinding galit at puot ng Diyos sa kasalanan para maligtas tayo. Kaya ganun katindi yung effect ng Lord's Supper. Kaya ito po yung gusto ko pong sabihin sa atin dyan.
The consuming wrath of God will overthrow all man-made ideologies, governments, and suicidal rebellions. He will overthrow. Hindi magtatagumpay. Second thing po, the cursed unbelievers will continue to curse hereafter. Alam niyo po, kung binasa ninyo, yung word na curse po sa ibang meaning is to slander, to blaspheme. Magsabi ng hindi maganda. Alam niyo po, ilang beses sinabi yan sa verse natin? 3 beses. Verse 9, verse 11, verse 21. Paulit-ulit na sinabi doon sa ating verse. Ang ibig sabihin po, yung repetition na ito, intentional po ito, and theological. Nagpapakita ito na yung tao, bagamat pinapakita na ng Diyos yung kanyang galit, pinakita na ng Diyos yung kanyang sumpa sa kasalanan, yung matinding galit niya sa kasalanan, yung kaparusahan sa kasalanan, makikita natin dito na yung tao is continuously persistent sa kanyang rebellion, sa kanyang puso. He keeps on rebelling against God. Persistent of rebellion of the human heart. Even in the face of the overwhelming divine judgment, nakita natin yung galit ng Diyos, yet yung mga makakasalanang tao, patuloy pa rin ang pag-curse, ayaw lumapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito ang nakakalungkot na part sa chapter na ito. Hindi lang yung plagues, hindi yung pain, hindi yung destruction. Alam niyo po yung nakakalungkot sa part na ito? Yung respond ng mga taong matitigas yung puso. Kitang-kita natin dito. They are hardened sinners. Despite experiencing God's holy wrath firsthand, hindi pa rin sila nagsisi. Instead, sinumpa nila ang Diyos. Diba? Sa verse 21 ang sabi, sa verse 9, they cursed the name of God, they did not repent and give Him glory. Sinabi sa verse 21, they cursed God for the plagues of the hail because the plague was so severe. Instead na mag-change ang kanilang puso dahil matindi yung persecution, yung babala ng Diyos sa kanila, yung galit ng Diyos, instead na maging reason yun para magsisit lumapit sa Panginoon, ano naging resulta sa mga taong matitigas ang puso sa kasalanan? Instead na lumapit, ang ginawa nila, wala ka talagang kwenta. Susumpain kita. Ito binigay mo sa akin. Ito binigay mo sa aking suffering. Wala ka talagang kwenta. Anong klaseng Diyos ka? Yan ang ginagawa ng mga taong matitigas ang puso. Maybe you're experiencing suffering right now, na matinding suffering. Let me ask you, how's your heart with God? Kamusta ang puso mo sa Diyos? Bakit ka nakakaranas ng suffering right now? Maybe God is calling you. Maybe you are continuing in your sin. Kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, mga kapatid, and you're experiencing matinding hardships right now, huwag mong sisihin lagi sa ibang tao. Diba? Ano kasi yung sister na ganito, ganyan eh. Baka nakakaranas ka ng suffering because you're not obeying God. Baka nakakaranas ka ng suffering because ikaw mismo ayaw mong sundin, pakinggan yung mga disiplin sa iyo ng Diyos. Kaya hirap na hirap ka sa buhay. Hirap na hirap kang magampanan yung nararapat kasi baka ikaw mismo hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Baka ikaw to. Baka ikaw to, kapatid. God is calling you. And the sad thing on this one, hindi lang sila magka-curse ngayon. They were curse God hereafter, magpakailanman. Hindi lang to momentary reaction, yung saglit lang. But ito po yung permanent posture ng kanilang mga puso na nasa impyerno.
They are going to curse God sa sobrang galit nila sa Diyos. Kaya po sabi dun sa Matthew chapter 13 verse 42, there will be weeping and gnashing of teeth. Yung gnashing, sabi nga ni R.C. Sproul dyan, ay hindi yung literal. Yung gnashing is a form of what? Rage. Galit na galit sa Diyos. God, I'm gonna curse you. Kahit sa impyerno, kina-curse nila ang Diyos. Ganyan ang epekto ng kasalanan. They are hardened. Instead giving God's glory, they are hardened. Galit na galit sila sa Diyos. Gusto nila magiganti. Kaya alam niyo mga kapatid, it's a great blessing na nandirito ka. Kasi because of regenerating grace of God, binago yung puso natin ng Panginoon. We understand yung wrath ng Diyos at yung pagliligtas ni Kristo. And it's a great blessing para sa atin. Kaya dito po ako magtatapos. This is the point. The rebellious heart of sinners will persist in hell, proving that apart from God's saving grace, judgment alone cannot produce repentance. Kaya mga kapatid, I'd like to ask you before we have our Lord's Supper, check our hearts. At kung wala ka pa kay Kristo ngayon, kung hindi mo pa kilala si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, there are clear warnings right now. May mga paalala, hudyat, babala ang Diyos sa'yo. Maybe you are living right now and most of your friends nagkandamatay na. It's a warning for you. Bababalala yan sa'yo. Na you have to take seriously ang salita ng Panginoon. Repent, magsisi ka sa iyong mga kasalanan. At kilalanin mo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Because soon, when He comes, no more repentance. It's pure judgment sa iyo. Let's all pray. Lord, we thank you for your word. Blessed, Panginoon, yung aming pag-aaral and aming Lord's Supper today. Kaya po may taas. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y tumayo para po sa ating response song. We'll sing a response song, Jesus, Thank You. Sing. Mystery of the cross I cannot comprehend. The agonies of Calvary